I am Mendoza Jana, and I'm the director of this project. I'm Pong Shervin Austin, and I'm one of the editors. My name is Lim Luke Navan, and I'm also an editor. Hello, I'm Rihanna Mayor, and I will be playing Cynthia. I'm Ignacio Erich Alessandra, and I played the role of Luella. I am Hernandez Chloe, and I played the role of Marife. Hello, I'm Hansel Alexandrian R. Ilagan, and I'm starring as Rocky. I am King Jacob Nathan, and I played the role of Tito Dudes. Hi, my name is Juan Miguel Cesar R. Javier, acting as Tom Yap Tinchay. Maririnig ang koro ng pag-ikot ng mga gulong ng mga bisikleta at ang nagkukompetensyang paghingal ng mga tao. Makikitang hirap na hirap sa pagbabike paakyat ng matarik na daan ang mga siklistang sina Cynthia, Tom, Rocky, Tito Dudes, Marife at Luella. Halos lumuwa na ang kanilang mga mata at dila sa sobrang pagod. Nang marating ng mga siklista ang patag na bahagi ng kalsada, makakahinga na sila ng maluwag-luwag. Time out, break muna. Nag-alboroto ng mga lungs ko. Iba nga, sakit na ng wetbox ko. Bakit kasi dito tayo nagbike? Ang tarik ng daan dito. Ito kasing si Kuya Rocky, nagpumilit na dito daw tayo. The best ang view dito. Di mo ba nami-miss? Look around. So many trees. So peaceful. Look at the mountains. So serene. Ang ganda ng overlooking, oh. Sulit ang sakit ng puwet. Ganda na sana ng description mo. Nadala na ako eh. Pero siningitan mo pa ng puwet mo. Kaso ka? What's wrong with my puwet? Ang ganda kaya. Lugan at firm na firm. Kalma ka muna sa mga hirit mo. Di pa ako makabanat ng gusto dahil kulang pa ng hangin ng mga lungs ko. Wait lang. Take your time. Forever. Lala ng palala ang energy gap nyo. Hindi kasi kayo nag-exercise kaya wala kayo sa kondisyon. Wow, ikaw na ang retired Tito Dudes. Dami mo kasing time. Oo nga po, swimming pag Monday, badminton pag Wednesday, humba pag Friday. Anong humba? Zumba, anak. Zumba. Humba? Ulam yun. Ay, Zumba pala. Humba. Kakagutom yun ah. Siya, tama na satsat. Merienda muna, pampalakas. Anong foods meron? Humba. Humbalos, gusto mo? Sungit. Ano pa ang hinihintay? Ilabas na ang mga supply. Oh, wala kayo sa foods ko, oh. Chicharon. Kuya Rocky, may nakukuha ka bang energy dyan sa chicharon? Wala. Cholesterol lang. Pwedeng walang basagan ito. Luella, okay ka lang ba? Bakit ang tahimik mo dyan? Okay lang ako. Gahabol lang na hininga. Hindi naman talaga kasi ako biker. Wala na naman masyadong exercise. Tsaka, lakas ng hangin dito kaya hirap akong pumedal. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Patarungkuhan kita. Trangko po, ibig sabihin, siya ang sasalo ng hangin para sa'yo. Ganito po, kapag malakas ang hampas ng hangin, tapos opposite pa sa direksyon mo, mahirap talagang pumadyak. Yung nasa unahan, ang tatarungko sa mga nasa likod. Siya ang sasalo at sasanga sa hangin para yung mga bikers na nasa likuran niya, mahirap ang pumadyak. Ah, Franco pala tawag dun. Salamat, Rocky, ha? It's my pleasure to trangko you. Sweet talaga ni Kuya Rocky. Sus, teamwork lang tawag dun. Nako, buti na lang at nag-join ka sa Bikers Club namin, Luella. At least nadagdagan kami ng member. Lumalaki ng club. Yes! Hashtag squad goals. Ang sabi nitong si Cynthia, bagong lipat ka lang daw sa amin sa Barangay Sincerity. Opo, mag-iisang buwan pa lang po. Saan ka nakatira dati? Galing ako Manila. Ngayon, nakikitira muna ako sa tiyahin ko.
Tamang-tama, inasen ako ng bangkong pinagtatrabahuhan ko sa branch ng Sincerity. Taga Manila ka po pala, Ate Luella. Hindi ka ba naboboard dito kumpara sa Maynila? Di naman. Gusto ko nga buhay dito eh. Tahimik. Sa bagay, kami lang naman ang magugulo. Naku, sana di ka naiilang sa amin ah. Sadyang magaslaw lang talaga kami. Di naman. Parang ang saya-saya nyo nga lagi eh. I'm glad I joined your club. Nako, first try mo pa lang kasi sa club. Kaya akala mo, lagi kaming masaya. Oo nga. Antay-antay ka lang kapag may project ang club. Naku, halos magpatayo na kami sa pagtatalo. As in, labasan ng mga itak. Hoy, huwag niyang takutin si Luella. Baka hindi na bumalik ulit sa club yan. Di naman. Okay guys, habang naka-break tayo, let's have a quick meeting. Ayun ka na naman sa mga quick meeting mo eh. Pero laging umabot ng 3 oras. Padyak tayo ngayon, hindi meeting. Promise, quick lang to. May lang ulit tayo na kompleto, kaya samantalahin na natin. Besides, hindi pa natin na-welcome formally ang bago nating member. Oo nga naman. Bigyan naman natin siya ng warm welcome. Siya, sige, may magagawa ba kami? Kayo ang club president at VP. Siyempre kayo ang masusunod. Mr. Secretary, please note down the minutes of the meeting. Yes, ma'am. Okay, good morning everyone. Welcome to our, if I'm not mistaken, 12th meeting this year. Una sa lahat, we have a new member, so let us all formally welcome Luella to the Sincerity Bikers Club. Welcome, Luella. Thank you. Since ang iba sa inyo ngayon pa lang na-meet si Luella, let's begin this meeting with quick introductions. Quick meeting daw. I guess I'll start. I'm Cynthia Yap Tinchay, president of the Sincerity Bikers Club, the very first bikers club in the history of Barangay Sincerity. I'm a college instructor specializing in the sciences. I'm 30 plus years old, separated from my husband. Pero hindi ako naano lang ha. Minahal namin ang isa't isa. Di lang nag-workout, pero okay lang yan. Because I'm currently in a meaningful long-distance relationship with a British banker based in Essex named Oliver. I'm also the proud mother of my very handsome and kind-hearted son, Tom. I'm Eduardo Venadas, aka Tito Dudes. I'm the vice president of the club. I'm 73, a retired public health official, sometimes happily married, sometimes violently. Ako si Marife Hernandez, 53, co-teacher ni Cynthia. I teach math, club treasurer. Tipid naman sa intro. Quick nga lang, di ba? Baka nga po pala may pwede kang ipakilala kay Ma'am Marife, Ate Luella. Single pa po yan. Tigilan mo nga ako, Tom. Gusto mo ibagsak kita? Joke lang po, ma'am. Ako nga pala si Thomas Yap Tinchay, 18 years old, second year college po. Kumukuha ng kursong nursing. Secretary po ako sa club. And saving the best for last, I'm Renato Agapito Gregorio Jr., Rocky for short. Dating alcoholic, now fully recovered, Insects Club. Isa akong IT specialist, home base. And I work for an Austrian company. So alam niyo na, dollars na kita kumait. Single ako, but always ready to mingle. Dahil malakas ang appeal ko, ako ang public relations officer. Well, Lakas daw ng appeal pero single pa rin hanggang ngayon. Mrs. President, please show some respect to the PRO of this club. Paano kita re-respetuhin? 44 ka na, lakas mo pa ding mag-Clash of Clans? Kaya nga walang nakakagusto sa'yo eh. At waipek ang peking Aussie accent mo. Tom, pigilan mo ako. Baka masaktan ko yung nanay mo eh. At saka, huwag mo pakialaman yung accent ko. O sige ang mga clients mo. Tama nang landian yun nung matapos ng quick meeting na to. Luella, I hope you don't mind kung wala ka munang posisyon sa club since bago ka pa lang.
Okay lang. Di naman importante sa akin maging club officer. Basta, may kasama lang ako sa pagbabike, masaya na ako. Anak, ang club rulebook. Nako, naglabas pa ng rulebook. Ayon kasi sa Section 12.1a ng Sincerity Bikers Club Rulebook, a new member cannot hold a position until he or she has been a member for at least 6 months. Sumukat na nga si Lowella. May nandun sa kanya. Apibo masyado. Mabuti kung ganun. Pero huwag kang mag-alala. Kapag naka 6 months ka na, pwede na tayong mag-election para maging officer ka na din. Eleksyon? Hello? Kakarampot lang tayong miyembro ng club. Di ko alam kung bakit pinipilit niyo pa yung election na yan. Wala naman tayong kalaban sa mga posisyon natin. Marife, huwag kang umega. We have to abide by the rules if we want this club to grow and prosper. Saka ang eleksyon na ginagawa natin ay para mapagdesisyonan natin kung anong posisyon ang hahawakan natin. Mabuting lahat may responsibilidad para organize tayo. Oo nga naman, Maris eh. Sabi kong lahat may posisyon. Tsaka, hinay-hinay lang sa pagiging negative. Labag yan sa layunin ng club. Gusto mo ba bang i-remind kita namin sa vision mission ulit? Wag na. Kabisado kong vision mission natin. Sige na, tama na ang diskusyon. Pagsalitaan na natin ang bagong membro ng club. Oo nga, Luella. May we hear from you? Okay. Hello sa inyo. Ako nga po pala si Luella Benedicio, 28 years old, isang bank teller. Bagong lipat lang ako dito. Galing akong QC. Salamat nga pala sa pagtanggap niyo sa akin dito sa club. Yun lang? Um, Walang anak. Once married, but now newly single. Newly single? Oh my God, Rocky! Mukhang may balak ka, ah. Cynthia, stop. Pero tama ka. Huwag mo lang pangunahan. Lowella, hiwalay? Yuda. Oh, okay. I'm sorry to hear that. Napakabata mo pa para maging biyuda. I hope you don't mind my asking. Anong kinamatay ng asawa mo? Nabaril po. Sa club? Anong nangyari? Mistaken identity. Ano? Hindi mo nabanggit sa akin na napatay pala ang asawa mo? Kawawa naman pala ang asawa mo. Kailan nangyari yun? Mahigit 2 buwan na po. Medyo sariwa pa, kaya ayoko na po muna sanang pag-usapan. Let's proceed with the meeting. Ang main agenda natin today ay ang bagong project natin. Ang club ang inassign ni Kapitan para mag-asikaso ng feeding program next month. Kailangan natin pagplanuhan kung saan kukunin ang budget para sa pagkain, kung sino magpo-provide. Bibili ba tayo? O tayo na lang mismo ang magluluto? Tayo na lang para tipid. Kung tayo lang, saan tayo magluluto? Hindi pwede sa amin dahil magulo ang bahay ngayon dahil may kamag-anak kaming bumibisita. Ops. Di din pwede sa bahay ko dahil, sikip at magulo. Huwag kang mag-alala, Rocky. Hindi rin namin gusto sa bahay mo dahil di namin type ang amoy. Uy, nagsisindi na ako ng kandila, no? Scented na fresh bamboo. Ang tanong, effective naman ba? Wow. Pagtulong-tulungan ba ako na yan? Hindi pwede sa amin, may bisita kami. Anak, nasabi ko na. Ay, sorry na, di ko narinig eh. It's okay na. Love you! Cynthia, bakit kasi pumayag-payag ka pa kay Kapitan na tayo ang umako ng feeding program? Tayo ang mahihirapan pero siya lang ang makikinabang. Puro mukha niya ang nakapaskil dun. Pero kung magbigay ng budget, kakatiting. It's our civic responsibility to help Tito Dudes. Saka, hayaan niyo na si Kapitan. Nagpapalakas lang tayo sa barangay para hindi isipin ng mga tao na walang saysay tong club natin. Sige na nga. Ang papogi points na din sa Panginoon. Marife, pwede ba sa inyo?
Marife, are you with us, mate? Bago natin pagplanuhan yung feeding program na yan, may mas malaking bagay tayong dapat pag-usapan. Ma'am Marife, may boyfriend ka na? Oh my lord, this is huge! Totoo, Marife? Congratulations! Walang boyfriend, pwede ba? Ano ba tong bagay na to? Parang napakaseryoso naman ata. Seryoso talaga tong bagay na to dahil nakasalalay dito ang kaligtasan at kapakanan natin, ng club natin, pati na din ng mga pamilya natin. Nakakakaba naman? And that's the world na ba? Sandali, patapusin niyo ako. Tahimik at payapa ang buhay natin sa Sincerity. Pati na din dito sa club natin. Kahit maliit lang tong club, alam kong mahal na mahal nating lahat ito. Kaya hindi tayo dapat pumapayag na pasukin ng masamang elemento ang buhay natin. Hindi natin dapat hayaang pagbantaan ng kaligtasan natin. Marife, diretsuhin mo na. Ano bang tinutukoy mo, ha? Sa tingin ko, kapag may bagong member sa club, dapat kilalanin muna natin siya ng husto. Dahil kung hindi, baka pagsisihan lang natin sa huli. Tama ba ako, Luella? Nag-background check ako. Nakausap ko yung pinsang kong taga-QC at nagkataon, kalapit barangay mo siya, Luella. Sinabi niya sa akin ang nangyari sa asawa mo. Napatay siya ng mga pulis dahil isa siyang adik. Sa madaling salita, natokhang siya. Wait lang, Marife. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka kung sinang tambalin chinichismis mo dyan, ha? Excuse me, hindi ako nakikipagkaibigan sa mga tambay. Isa pa, bakit hindi niyo tanongin si Luella? Luella? Totoo bang sinabi ni Marife? Nakita niyo na. Sa kanya na mismo nang galing. Confirmed. Hahayaan ba natin na magkaroon tayo ng kamembro na may connection sa droga? Aba, sensitive na issue ngayon ng war on drugs. Ang daming pinapatay, kaliwat kanan. Luella, ba't hindi mo to sinabi agad sa amin? Kasi, personal na bagay kasi yun. Hindi ko naisip na kailangan ko pang ipaalam. Pero malaking issue yun. Hindi lang ako komportable na isiwalat ang personal kong buhay. Lalo pa sa mga taong hindi ko pa lubusang kilala. I mean, my point siya. It's not a requirement for someone to share her entire life story before she can join the club. Kaya ako dati. Hirap din ako mag-open up tungkol sa paglulong ko sa huli. Oo nga naman, Marife. Bago lang natin siyang makilala. Hindi ganoon kabilis para makapag-open up ang isang tao sa isang bagong kakilala. Lalo pa sa isang club na maraming members. 5 lang po tayo, Lolo Dudes. Kahit pa, Tom. Kahit 5 lang tayong membro ng club na to, hindi pa rin madali para sa isang tao na buksan ang loob at buhay niya. Lalo pa kung mabait ang naging karanasan niya. Nandun na tayo, Tito Dudes. Sige, oo't mahirap mag-share sa mga hindi kakilala tungkol sa buhay mo. Pero ang sa akin lang, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang tumanggap ng member. Lalo pa kung ganyan ang background na ang asawa'y pusher. Hindi pusher asawa ko. Oo, inaamin ko. Gumagamit siya nun. Addict siya. Pero hindi siya pusher. Hindi siya kailanman nagtulak. Ayun kasi ang balitang nasagap ko. Nagtutulak siya. Marife, tama na. Pero Tito Dudes, kailangan nating linawin to. Aba, baka madamay tayo. Mahirap na. Hindi totoo yan. Chismis lang yan at walang katotohanan. Mabait na tao si Jonas. Nalululong lang siya dahil sa trabaho niya. Anong trabaho ba ng asawa mo? Art department staff siya sa isang production outfit. Mahirap ang trabaho niya. Kaunti lang tulog. Kailangan laging alisto. Ilang beses ko na siyang sinabihang itigil na ang bisyo. Nakailang pangako na siya sa akin pero hindi niya nagawang huminto. Ilang beses namin pinagtalunan ng paggamit niya. Hanggang sa napatay siya. Kung hindi nagawang tuparin ng asawa mo ang pangako niya,
Hindi mo ba naisip na iwanan siya? Ang beses kong inisip na hiwalayan na siya. Pero hindi ko nagawa dahil mahal ko siya. Hindi siya masamang tao para iwanan ng asawa niya. Hindi siya masamang tao para lokohin ng asawa niya. Lokohin? Bakit? Niloko mo ba asawa mo? Sinungaling ako sa kanya. Lagi kong isinisisi ang hindi namin pagkakaroon ng anak sa pagsasyabu ni Jonas. Pero ang totoo, ako, ako ang may problema sa matres. Hindi mo pinagtapat yun sa asawa mo? Hindi. Dahil yun ang sandato ko sa kanya para mapilitan siyang huminto. Kinonsensya ko siya. Pero ako din ang napaaso sa ginawa ko. Gabi-gabi, hindi ako makatulog dahil pinabag-abag ako ng konsensya ko. Namatay si Jonas na hindi nalalaman na ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak. Kala niya siya. Alam kong nagigilty siya at dala-dala niya yung bagahin yun hanggang sa kamatayan niya. Ang pakiramdam ko tuloy ngayon. Ako ang pumatay sa kanya. Huwag mo yan sabihin, Luella. Wala kang kasalanan sa pagkamatay niya. Bakit sinungaling ako sa kanya? Nag-guilty ako sa lahat na nangyari. Sa loob-loob ko, wala akong karapatang iwanan siya. Pinagtyagaan niya ako eh. Isang babaeng baog. Kaya feeling ko, kinailangan ko ding tiisin ang bisyo niya. Kasalanan ko din siguro. Hindi ako naging matatag. Dapat nga, iniwanan ko siya. Sising-sisi ako kung bakit hindi ko siya iniwan. Kahit pansamantala lang. Kung nagawa ko yun, baka natauhan siya at tinalikuran na nga niya ang shabu. Pagkatapos nun, babalikan ko siya, magiging maayos ang lahat. Happy kami, kahit walang anak. Pero natuwag akong iwanan siya. Naduwag ako. Duwag na duwag. Ngayon, huli na lahat. Ako ang naiwanan. Ako nawalan. Bueno, ngayon kung adik ang asawa ni Luella at natukhang, siya pwede mag-join sa club. Kriminal ba siya? Tama si Rocky. Hindi sapat na basehan ang nangyari sa asawa ni Luella para hindi natin siya payagang maging club member. Huwag niyo akong palabasing masama dito. Nalulungkot ako sa nangyari kay Luella at nakikiramay ako sa pagkamatay ng asawa niya. Pero ang sa akin lang, kailangan nating mag-ingat dahil hindi biro ang magbiktima ng tokhang. May point din naman si Marife. Araw-araw may namamatay. Maski inosente sa droga, nabibiktima. Walang masama kung mag-iingat tayo. Hindi naman siguro tayo madadamay dahil lang may isa tayong member ng asawa na tukhang. Tama si Tito Dudes Marife. Hindi si Luella ang adik, kundi ang asawa niya. Huwag naman tayong magbulag-bulagan. Hindi ba kayo nanonood ng balita? Sinabi na ni Cynthia gabi-gabi may tinutumba. Kay pusher, kay user, kay inosente at nadamay lang, napapatay. Paano kung pati tayo madamay dahil kasapin natin siya sa club? Hindi lang sa Maynila may mga natutokhang, pati na din sa mga probinsya. John, yung engineering student sa school, natokhang. Orgmate ko siya. Medyo inis nga ako dun eh. Lagi niya kasi akong binubuli. Tawag niya sa akin, ewan. Kasi mukha daw akong ewan. Hindi ka mukhang ewan, anak. Pogi ka. Oo nga daw, Nay. Sabi nung blockmate kong may crush sa akin. Di ko na lang pinapansin nun si John. Deadman na lang na parang di siya nag-exist. Pero, akalain mo, naging totoo. Hindi na nga siya nag-exist nung napatay siya. Pero ang di ko magets, bakit ako affected? Nung dumalaw kami sa burol, lahat nag-iyakan.
Pati ako naiyak. Ewan ko kung bakit. Di naman kami close. Bully nga yung ungas na yun eh. Kasi, mabait ka anak. Tao ka. Pero mabuti na rin nga't hindi ka napalapit kay John John. Paano kung naging BFF kayo nun? Di baka pati ikaw nadamay. Baka nga po, Nay. Kasi yung mga tropa niya nagsialisan na din. Takot din matokhang. Pero ang dinig ko, hindi naman daw talaga siya nagda-drugs. Napabarkada lang sa mga adik. Mismo, yung mga tropa niya ang mga adik. Naging estudyante ko yang si John John. Pilyo, pero matalino, masunurin. Pero dahil nadikit sa mga gumagamit, nadamay, patay. Yan ang pinupunto ko. Kahit pa inosente, kapag napahalo sa mga totoong gumagamit, pwedeng madamay at masira ang buhay. May mga pamilya tayo at mga mahal sa buhay. Paano kung dahil kay Luella ay madamay din tayo at ng mga pamilya natin? Hindi ka ba nag-aalala para sa kapakanan at kaligtasan ng mga magulang mo, Cynthia? Dito kay Tom? At ikaw, Tom? Sa mga kaibigan mo? Sa mga kapatid at pamangkin mo, Rocky? At ikaw, Tito Dudes? Sa mga apo mo? Siyempre, nag-aalala po. Naman, natural. O tignan nyo na. Hindi, mali to. Pinangungunahan ka ng kaba at takot, Marife. At pinakakaba at tinatakot mo din kami. Yan ang ginagawa mo. Oo, tama ka, Tito Dudes. Kinakabahan at natatakot ako. At yun ang kailangan nating maramdaman para mag-ingat tayo. Mali ka dyan, Marife. Hindi takot ang dapat nating reaksyon. Kung hindi takot, di ano? Hindi ko alam. Pero, alam ko, walang mabuting na idudulot ang takot. Mas lalo na ang pagpapalaganap ng takot. Ayoko na sana banggitin to dahil baka isipin nyo ay napakasama ako. Pero dahil hindi nyo nakikita ang punto ko, kailangan ko tong i-share sa inyo. May isa pang bagay akong napag-alaman. Kaya nandito si Luella sa atin kasi nagtatago siya. Ang usap-usapan sa lugar nila, gumagamit din siya. At mismo mga sindikato ng droga ang humahunting sa kanya. We, yung totoo, ma'am. Ang dami naman balik-balita usap sa lugar na yan. Saan ba sa QC at lang maiwasan? Dami namang chismis. Natokhang ka din, Luella? May humahunting ba sa'yo? Totoo ang mga bali-balita. May mga nagkakalat na gumagamit din ako. Pero maling balita yun. Hindi totoong pinaghahanap ako ng mga sindikato dahil alam nilang hindi ako nagdodroga. Pero kung inosente po kayo, bakit kayo umalis sa lugar nyo? Oo nga, Luella. Hindi ba sa pag-alis mo dun, para mo na rin inamin na totoo ang mga ibinibintang nila sa'yo? Dahil gusto ko na ng katahimikan. Nung una, ayoko talaga umalis dahil gusto kong panindigang inosente ako. Pero hirap na ako. Hindi ko na kaya yung mga masasamang tingin, ng mga bulong-bulungan, ng mga panghuhusga. Araw-araw kong dinaranas yun. Gusto ko magpatuloy sa buhay ko. Mag-move on sa nangyari. Hindi ko magawa. Dahil laging ipinaalala sa akin ng mundo ang pagkakamali ng asawa ko. Pagkakamali ko. Hanggang sa dumating sa puntong sakal na ako. Napunta ako dito hindi para magtago, kundi para maghanap ng katahimikan. Pero hindi ko inakalang hanggang dito. Susundan ako ng paghuhusga ng mga tao. Luella, hindi ka namin hinuhusgan dito. Nagtatanong... Cynthia, ayaw niyo akong husgahan. Alam ko yun. Pero hindi niyo maiiwasang hindi ako husgahan. Alam ko din yun. Dahil hinuhusgahan ko din ang sarili ko. Ini-question ko din hanggang ngayon kung naging mabuti ba akong asawa, kung naging mabuti ba akong tao.
Kaya hindi ko kayo mapipigilan kung pinagdududahan niyo din ang pagkatao ko. Oh, naniniwala ako sa Luella. Naniniwala akong mahal mo ang asawa mo. Naniniwala akong hindi siya pusher. At naniniwala akong hindi ka gumagamit ng droga. Dead man na sa mga chismoso sa inyo. Ako din po. Salamat. May naisip ako. Luella, okay lang ba sa'yo magpa-drug test? Para lang sigurado. At kung negative ka, edi free ka na mag-join sa club. Oo. Kung yan ang paraan para mapatunayan kung nagsasabi ako ng totoo, gagawin ko. Pero hindi nga yun ang problema. Hindi issue kung ano ang totoo. Ang issue ay kung ano ang pinaniniwalaan ng mga tao. Paano kung pinaniniwalaan ng mga polis na nagtutulak ka nga? Paano kung isipin ng mga drug syndicate sa lugar nyo na may alam ka tungkol sa kanila? Paano kung hinahunting ka nga nila at gusto kang itumba? At siguradong may nakakaalam sa lugar nyo na nandito ka. Ang dahil sa'yo, ikaw ang nagkwento sa pinsan mong taga-QC. At dahil maraming chismoso sa lugar nila, yado, halta sa mga tagaroon ang kinaroroonan ni Luella. So akong may kasalanan, ganun? Slight. Slight lang naman. Fine. Sige na, ako nang masama. Ako nang chuchuchu. Ako nang walang puso. Yan ang gusto niyong marinig, di ba? Luella, sana naintindihan mong ginagawa ko to hindi dahil galit ako sa'yo, kundi dahil worried lang ako sa security namin. Alam kong mabuti kang tao at wala kang masamang intensyon, pero hindi natin alam ang pwedeng gawin ng ibang tao. Paano kung sundan ka nila at gumawa sila ng gulo dito sa lugar namin? Gusto ko lang makaiwas sa peligro. Reasonable din naman akong tao. Naintindihan ko din ang pinanggagalingan mo. Buti ka pa naintindihan mo. Ang point ko lang naman, nabahiran ka na. Kahit inosente ka pa, nabahiran ka na ng pagdududa ng mga tao. Yun ang kalaban natin dito, ang duda ng mga tao. Ang mga pinaniniwalaan nila kahit hindi sila sure sa pinaniniwalaan nila. At yun ang pwedeng magdulot ng kapahamakan. Hindi lang sa'yo, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa'yo. At saka, pinoprotektahan ko lang din ng club. Ayoko mabahiran ng image ng club. Baka isipin ng mga tao ay addict din tayo. Hindi ako galit sa'yo. Wala akong nakikitang mali sa kagustuhan mong maging ligtas kayo dito. Siguro nga, ito ang kabayaran sa pagkakaroon ng asawang durugista at biktima ng tukhang. Kay turing na salot sa lipunan. So, anong gusto mong mangyari ngayon, Marife? Anong klaseng pag-iingat ang gagawin natin? Paaalisin po ba natin si Ate Luella sa club? Siguro ang mabuti ay magbotohan na lang tayo. At dahil sensitive ang topic, pwedeng silent voting. Botohan na naman. Hindi na natapos ang botohan sa club na to. Mag-aaksaya pa ba tayo ng oras sa silent voting? Alam naman na natin lahat kung ano ang stand ng isa't isa sa issue. Para official. Show of hands na lang. Official din naman yun. Okay. Sino sa inyo ang ayaw na maging miyembro ng club si Luella? Itaas ang kamay. Hindi niyo na kailangan magbotohan. Ayaw kong mahati po ang club dahil lang sa akin. Para wala ng gulo, kusa na lang ako aalis. Teka lang. Parang hindi tama to. Parang hindi tamang paalisin natin si Luella sa club nang dahil lang sa nakaraan niya. Ano ba talaga ang gusto niyong mangyari? Gusto niyo ba si Luella sa club o hindi? Ewan ko, nagugulan ako. Gets ko ang point ni Marife. Kailangan nga natin umiwas sa gulo. Kailangan nating i-maintain ang wholesome image ng club. Pero at the same time, parang ang bigat sa dibdib na itaboy natin si Luella when we know that she's innocent. Parang mali. Ang bigat sa puso. Sa ngayon ako kay Cynthia. Hindi ko rin matake na alisin si Luella sa club. It hurts. Ako din po.
Natumbok mo, Cynthia. Ang alin? Anong natumbok? Anong ibig mong sabihin, Tito Dudes? Hindi takot ang dapat nating pairalin sa sitwasyong ko, kundi pagkatao. Mabigat sa dibdib natin dahil ang mga puso na mismo natin ang umaalma. Ang mga puso na mismo natin ang nagsasabi kung ano ang dapat gawin. Ano na naman ang gusto niyong palabasin, Tito Dudes? Na wala akong puso? Marife, wala namang sinasabing ganyan si Tito Dudes. Relax ka lang. Hindi sinabi ng diretsahan, pero yun ang pinapalabas. Please lang, huwag tayong mag-away. Huminahan tayong lahat. May puso ka, Marife. Ang problema lang, nabiktima ka ng takot. Pinablan ka ng takot, kaya nagpapanik ka. Kaya heto ka ngayon, naghahasik ka din ng takot. Kaya nagkakagulo ang lahat dahil sa malisyosong pagpalaganap ng takot na yan. Siguro nga, sa ibang bagay, nakakatulong ang takot. Pero hindi sa kasong to. Para husgahin at patalsigin natin si Luella sa club dahil sa pagkakasangkot ng asawa niya sa droga o dahil may chismis na adik din siya. Maling-mali. Sa tingin niyo ba, hindi ito mabigat sa loob ko? Maski ang i-bring up ang isyong to, hindi madaling gawin para sa akin. Pero ano pa bang magagawa natin? May iba pa bang paraan? Meron. Ang tanggapin si Luella sa club kahit ano pa ang naging nakaraan niya. At ibuwis ang kaligtasan natin at ng mga minamahal natin sa buhay kung sakaling abutin tayo ng gulo dito sa atin? Oo, hindi natin makokontrol kung ano ang iisipin at gagawin ng ibang tao. Pero, kaya natin kontrolin ang iisipin at gagawin natin. Ang sa akin, huwag tayong matakot. Ipasawalang bahala na lang natin? Hindi ba kapabayaan yun? Walang problema sa ngayon. Huwag tayong gumawa ng problema. So, hihintayin na lang natin dumating ang problema? Hindi tayo maghahanda. Hindi natin natitiyak kung may darating ng problema. Hindi rin natin natitiyak na walang darating na problema. Kapag dumating, saka harapin. Paano kung huli ng lahat? Paano kung may mga napatay na? Ano pang haharapin? Kung mangyari man yun, tanggapin. O subukang tanggapin. Gaya ng ginagawa ngayon ni Luella. Bahala kayo. Kung ayaw niyong mag-ingat, ako na lang aalis sa club. Wag, Marife, please. Kailangan ka ng club. Ikaw ang treasurer. Huwag kang mag-alala, Cynthia. Ito-turn over ko sa ang budget ng club. Si Luella na lang gawin yung bagong treasurer. Please, nakikiusap ako. Huwag po kayong umalis sa club, please. Huwag na kayong magtalo. Ayokong masira ang grupo nyo nang dahil lang sa akin. Kung sa ako nga alis sa club, at huwag kayong mag-alala, hindi ako galit sa inyo. Isipin nyo na lang na hindi nyo ako nakilala. Para kahit papano, makabawas sa bigat na loob nyo. Sa tingin mo, madaling mapanggap na hindi ka namin nakilala. Pagkatapos ng mga naganap, mahirap kang kalimutan, Luella. Kapag umalis ka sa club, Ate Luella, mababawasan na kami. 6 na, tapos magiging 5 ulit. Okay lang yun, Tom. I'm sure makakahanap kayo ng bagong member. Walang issue. Eh, paano ka, Luella? Anong gagawin mo? Hindi ko alam. Pwede namang umuwi muna ako sa Naga sa mga magulang ko. Pero ayoko mag-alala sila sa akin. Pag-isipan ko. Sa ngayon, gusto ko lang mag-bike. Yun lang naman talaga ang gusto ko. Kaya ako sumali sa club nyo. Biker kasi si Jonas. Nung buhay pa siya, lagi niya akong pinipilit na mag-bike. Pero tinatamad ako. Hanggang sa, binili na niya ako ng bike. Pero ilang beses ko lang nagamit. Hindi ko talaga hilig. Pero, ngayong wala na si Jonas, gumising na lang ako isang umaga at naisip ko, gusto kong mag-bike. Gusto kong maramdaman ang haplos ng hangin sa mukha ko. Gusto kong maging malaya. Gusto kong maramdaman si Jonas. Dahil kasi sa mga nangyari, feeling ko, nabubura na si Jonas.
Yung mapagmahal na si Jonas at tabunan ng mga negatibong bagay. Turugista, addict, user. Pero ang totoo, naging masaya din naman ako sa piling ni Jonas. May mga happy memories pa din sa isip ko. Gusto kong panghawakan. Gaya nung hiling niya sa pagbabike. Kaya gusto kong magbike. Siguro, sa ganung paraan, kahit papano, sasariwa ko ulit yung mga masasayang alaalang iniwan niya. Gusto mong magbike? Opo. Pwede naman magbike mag-isa. Hindi naman kailangan ng club. Kung gusto mong magbike, tara, sasamahan kita. Hindi niyo na po kailangan samahan, Tito Dudes. Aba, wala kang magagawa. Gusto kong sumama sa'yo. Uy, wait lang. Sama ako. Pamatrangkuhan ko kayo. Ako din, sama. You know, hashtag squad goals. Teka lang, sasama rin ako.